Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. So, ako po ulit si Glenn and my husband Mark. Kami po ay mga nurses na nagtatrabaho dito po sa Amerika. So, welcome sa mga bago pa dito sa aming channel. Welcome po sa inyo. Magandang umaga. Ngayon po ay October 20th, 2025. Yes. So, ngayon ay birthday ng aking Mother Bells. Good morning! Happy birthday, Nanay! So, ito ang aking nanay. Ayan, birthday na po siya. Happy birthday! So, ayan kung mapapanood niyo ibang mga videos namin, no? So, itong video na to ay tribute ko sa kanya. Wala lang. So, yan. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito kung nasan man ako ngayon. So, yun lang. So, for today's video, no, samahan niyo ako, guys. Meron ako ngayong training, 2 days training ito ng arrhythmia class. So, kahapon, duty ako. Ay, sa mga bago pa lang pala dito, isa po akong bedside nurse dito sa Amerika. So, bago pa lang po ako dito, nag-start lang ako November 11 last year, 2024. So, ayan, ngayon ay October. So, next month, mag-1 year na tayo. Yay! So, ayun, medyo kakagising ko lang, guys, no? So, ngayon ay, 5:37 na ng umaga. So, medyo kanina pa naman ako nagising. 4. So, ganito kasi ako, guys, no? Medyo crammer ang lola nyo. So, ako po ay nagtatrabaho sa adult onco telemetry ward. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung alam niyo naman yung onco, no? So, oncology meaning mga nagkikimo, mga ganyan. So, yung unit namin, yun yung mga cater namin, mga adult na mga nakikimo, and at the same time, yung mga patient na mga na may telemonitoring or yung naka-cardiac monitor. So, yan. So, ito yung itsura ng cardiac monitor. Pag dumating sila sa amin, ina-attend sila kasi pag mga naka-cardiac monitor, nakalagay sila sa nakahook sila sa cardiac monitor. Tapos pagdating sa unit namin, ito, naka-telebox. Maliit lang yun, guys. Hindi siya yung parang sa ICU na naka parang may monitor na TV. Hindi. Sa amin naman ganun. Maliit lang. Tapos yung reading nun, makikita mo din sa station. So, meron din yung mga lahat ng mga nakamonitor sa unit, nandun nakalagay yung room number, tapos yung reading makikita mo. Pero dun sa computer na ginagamit namin individually, or dun sa dun sa computer namin, makikita mo naman dun. May way ka para ma-read ko ano yung ECG reading. Kasi ano yun, guys, kapag naka-telemonitor ang pasyente, yung brain namin dun sa system na ginagamit ng hospital, re-require ka na i-read siya at least every 4 hours. So, makikita mo yun dun. So, i-click mo kung anong reading mo. Doon naman sa reading nakalagay naman SR, sinus rhythm. Tapos ako naman, pag naglalagay ako, validated by nurse, kiklik mo yon. Tapos, ang tawag dyan, kung anong reading meron doon. Usually, nakalagay naman yun kung sinus rhythm, sinus tachy. Tapos ako nilalagay ko usually kung anong rate. So, ganun. So, ayan. So, may checklist, no? So, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Pag sa check ng sugar, ganun din, nakalagay din doon kung anong time mo siya dapat gawin. So, maganda kasi yung sistema, no? So, sa unit namin, ang hawak namin, kagaya dun sa mga ibang video, so, nabanggit ko rin 6 to 5. So, maximum na yung 6. So, today, guys, yun nga, may training ako, no, ng arrhythmia class. So, nagkakaram ako ngayon. So, wala lang. Etong mga binabasa-basa ko, ano lang to, nag-aano lang ako, scanning. So, hindi ko talaga siya binasa thoroughly. Parang sinasagot-sagutan ko lang din yung mga question. Itong book na ginagamit ko, guys, yung ECG interpretation, nabili ko lang to sa Google. Ayan, ang price niya, $1. Kita niyo ba? Ayan, $1. So, yan, pag nag-goodwill ako, tumitingin ako mga book section. Marami akong ganito, guys. Itong Made Incredibly Easy. Meron nito din sa atin sa book sale. Alam niyo ba yun, guys? Yung mga second-hand na books. May mga ganito sila. So, natsyempohan ko that time, ang dami kong nakuhang mga books na incredibly made easy na pang nursing. Siguro may dispose, no? So, pinagkukuha ko lahat. So, mga ganyan lang presyo, 50 cents or $1. Yan. Maganda kasi
ayan, na-explain niyang mabuti. Ito ay ano pa naman, 97 na series, pero 'di ba, applicable pa rin naman today. Tapos wala lang kasi nakapag-arrhythmia class na ako before. So medyo ano siya, medyo mahirap. So kaya wala lang, baka kasi 'di ba mahirapan tayo pagdating doon, 'di ba? Siyempre nakakahiya din naman kung ano, 'di ba? Lalagpak tayo. Pero mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong magiging result, kung pasado ba tayo o hindi. Hindi ako ganun ka-confident guys pagdating sa ECG reading ano. So, pero kasi yan may mga ganyan yung mga hospital dito sa US. Not sure kung same sa iba, pero dun sa facility namin ganun. So, may mga training. Tsaka bayad yun guys. So, yung training namin mamaya, sama ko kayo. Sa ano yun eh. Hindi siya sa hospital namin Kasi yung training, may separate sila na ano, training center na facility talaga na pang puro mga trainings lang yung ginagawa. So, doon 2 days tayo doon. So, ngayon yung day 1. So, mamaya pa naman yun, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. So, ngayon, medyo, ganun kasi ako guys. Medyo may ano kasi yung, alam niyo naman, pag habang medyo tumatanda tayo naman yung ating capacity ng ating brain ay hindi na ganun ka ano. Anyways, basta yun, to be honest. So, kung hindi man kayo ganun ka-confident pag sa ECG reading, appear. Di kayo nag-iisa. Ako din, ganun. Pero alam nyo guys, parang, na-inspire din ako sa mga kasama ko na mga, dun sa hospital. Kasi talagang, though hindi naman lahat, hindi naman kailangan sobrang galing mo para maging telemetry nurse ka. Pero dapat, syempre, kahit papano, medyo alam mo kasi, syempre, na-encounter mo siya everyday Tapos yung may isa ako doon na nakasama, ano siya, travel nurse. Tapos nung nag-hand off siya sa akin, ay nagbibigay siya sa akin ng report. So, sinabi niya, nakateli yung pasyente ko. Tapos ito yung reading. Tapos chinek namin dun sa, hindi naman ganito sa lahat pero na-observe ko lang na ganun siya magbigay ng report. Sabi niya, hindi ko rin sure. So, ang ginawa niya, tinignan niya. Hindi niya sure kung anong reading kasi kararating lang ng pasyente. Tapos, on the spot, guys, binasa niya sa akin yung ECG ng pasyente. Yun, na lang ako, na amazed na lang ako kasi. Pero sinabi niya sa akin kasi na talagang yun yung pinanggalingan niya. So talagang expert siya pagdating sa ECG reading. So binibilang niya yung mga with 3 PVCs usually sa atin, mga occasional PVCs, mga ganun-ganun lang, normal sinus reading with occasional PVC. Siya on the spot, nababasa niya kung anong rhythm ng pasyente. Di ba nakaka-amaze? So parang, sabi ko nga sa kanya, wow, sana all. Di ba? Anyways, pero English yun guys. So, ayun lang. So, medyo kinakabahan ako dito kasi, di ba, isipin nyo guys, na ako konting background lang. Na ako, almost isang dekada na akong nurse sa Pilipinas bago kami nag-migrate dito sa US. Tapos, ganun, hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga ma-master tong ECG interpretation. Pero kasi hindi mo siya ma-appreciate, no? Pagka hindi mo talaga siya na-practice and actual. So, anyway, ayan. Pasalamat naman ako may mga ganito silang mga training. Anyway, hindi naman ito yung first kong training. Nung bago pa ako, may ganito rin kaming training na arrhythmia class. So, ayun. So, kaya alam ko na medyo mahirap siya. So, ayun, review ulit natin yung mga first degree AB block, mga ganyan. Kasi nagde-training kami sa agency. Bago kasi kami i-deploy dito sa mga state na na-assign sa amin, ay nag-training muna kami. So, yung agency ko pala is EPIC, International Staffing. Yan, tama ba? Basta EPIC. Ayun, so may training kami. So may ACLS kami doon. So kahit pa paano medyo na-touch namin tong topic na to, pero mabilisan lang. So anyway, magandang review din to. So, ayan. Pero kasi, anyway, na-encounter naman namin sa ward. Kaya, kahit pa paano, nagkakaroon ako ng idea. Kaya lang, minsan sobrang dami mong ginagawa, hindi mo talaga mapafocus,
Ayun, so buti may mga ganito. So yung asawa ko day off niya ngayon. So nakaalat lang talaga tong araw na to para sa ECG reading. So, is para sa arrhythmia class ko. So, ayun. Ay, ito pa pala isang book na tinitignan-tignan ko. So, nanonood din ako ng mga video. Nanonood lang kayo hanggat maintindihan nyo. Ito, Arrhythmia Interpretation. Ito, hindi ko pa rin to masyado nakikita. Pero nabili ko lang din to sa Goodwill, guys. Hindi ko to sa Goodwill nabili. Parang sa isang thrift store lang din. Mura lang, pang 50 cents lang. May ganyan siya, oh. May mga practice test. Rate, rhythm, self-test. Pero syempre, hindi ko pa yan nagagawa. Sana may answer to. No, ito kasing isa, yung Made Easy, meron eh. Ay, ayan, meron. Andito sa likod yung answer. So, yan. Try ko mamaya kung ano. Anyway, so, ayun. Ganun, guys. Ano. At saka, ano pala, dito, very efficient sila, no, pagkadating sa, ma-share ko lang, no. Very efficient sila pagkadating sa mga, ano, yung mga rapid response. So, na-mention ko before, no, yung pasyente ko na nag-rapid response, yung nag-complaint ng chest pain. Ayun, so mabilis talaga sila. May share ko lang kasi naalala ko kahapon, nagkaroon kami ng rapid response. So, di ko siya actually pasyente. During a handoff lang yun nangyari. So, hindi pa namin talaga nare-receive. Nakita ko lang din, nagkakagulo sila. So, yun. Pagka mga ganun, guys, advice na ano, kasi pag may mga code na ganun, hindi naman siya actually code eh. Pero kasi, 'di ba parang kagaya sa atin, lahat tayo bago pala mag-start yung shift, meron na tayong mga responsibility. For example, ikaw yung team leader, ganyan, o kaya ikaw ang taga CPR, may mga ganun. Tapos may isa yung taga take ng notes, mga ganyan. So sa sa rapid response may team naman na ganun. So nung pagdating ko doon, nakita ko kasi yung nalaman ko na may nag-rapid kasi nandun na yung e-card sa labas, tapos biglang kinuha na nung isang doktor yung cardiac board, yung nilalagay pag nagsi-CPR. So parang naisip ko, ay baka may may nagko-code. So pagdating ko doon, ayun, nakakabit na. So ganun, guys, pagka may mga ganun, maki-involve nyo yung sarili nyo. Kahit sa umpisa, kasi nung umpisa talaga nanonood lang ako kasi hindi ko naman talaga alam kung paano yung sistema nila. Pero sa Pilipinas, syempre alam na natin yan. Kasi ako din, ward nurse din ako sa Pilipinas. So pag may mga ganyan ko, mabilisan talaga. So usually, alam mo na kung anong gagawin mo. Tawag ka na agad ng doktor, hook mo sa ECG, ganyan, check mo yung vital signs. Ganun din naman dito. Pero dito mabilis. Pag tinawag mo yung code team, as in lahat pupunta, sobrang daming tao sa room. So, ayun, nung nakita ko siyang nagkuha na siya ng cardiac board, dumiretso na ako. So, pagdating ko doon, hindi actually doktor yung nagli-lead ng anong tawag siya, ng parang code. Kasi nung pagdating ko, sabi niya, nag-flatline daw yung pasyente. So, ayun. Pero, bumalik naman yung heart. Hindi naman na nag-pump. Siguro, parang may parang delay lang dun sa anong tawag dyan, sa rhythm. Kasi gano'n, no? So, sa mga e-cart, may mga nakalagay na ng mga defibrillator, tapos attach mo na yun sa pasyente dito sa right part ng chest, tapos sa left, up, sa likod, basta sa likod, sa left side ng back. So, ganyan. Tapos magre-read na doon. At tapos i-connect mo yung tatlong leads lang naman yun eh. Right arm, left arm, tapos right foot. Yun lang naman yung kakabit. Tapos makikita, mariread na nila. Tapos pagdating ko doon, nanghingi na siya ng
atropine. Ayan. So, dito guys sa US, mga pre-filled syringe na yung ginagamit. So, ay na, itsura niya, naka-box na siyang ganun. Tapos, nakalagay siya dun sa e-cart, may mga pangalan. Sa atin kasi, di ba, nakalagay sa mga vials, kagaya ng epi, sa atin naka-vial, tapos i-aspirate mo pa. Dito yun, naka-pre-filled na siya. Tapos, may kasama na yung, diluted na yun kasi malaki siya. Kasi, di ba, ang 1 milligram ng epi ay lang, maliit lang na ganyan. So, ayun. So, pagdating, sabi niya, mag-ready na ng atropine. So, tinanggal ko na yung cup. Tapos, may kasama na rin siyang syringe. Mo na lang, iikot mo na, ready mo na doon. Tapos, yun, sabi niya, mag-insert. O di, sige, nag-insert ko ako ng ID cannula sa e-card. Tapos, yun, insertan ko na. So, awa naman ng Diyos, nakabitan ko yung pasyente habang nagtutulak sila. Kasi, ililipat na nila agad yun eh. So, pina-ready lang nila yung epi, tsaka, atropine. So, para just in case kung ano mangyari while in transit sila, at least, di ba, may naka-ready na. So, ganun yung scenario na habang na-visualize na ba? Magulo yung kwenta ko, magulo. Anyway, ganun. So, yun. So, mga ganong scenario, ma-appreciate mo na yung mga gamot na pinag-aaralan natin sa book, so sa mga lectures So ayan, so nakakatawa naman kasi kahit papaano, 'di ba? Dati kasi hindi ako parang nangingimi ako na sumali sa mga ganyan kasi syempre hindi ko alam anong gagawin ko eh. Pero pagka kunwari medyo nagda-doubt pa kayo sa mga sarili niyo, i-expose na niyo lang, expose yung sarili niyo. Kagaya niyan, hindi ko naman din sure kung may insertan ko yung pasyente, pero grinab ko na yung chance kasi, 'di ba? Wala eh, kailangan, anyway, medyo confident naman ako pagdating sa insertion. So, ayan. So, yun yung mga skills na along the way, pagka in-expose mo yung sarili mo, matututunan mo siya. So, nakakatawa nga kasi, nung nakita siguro nila na mabilis ako mag-insert, ganyan. Tapos ngayon yung charge nurse namin, meron siyang hindi ma-insertan kasi difficult insertion. Tapos sabi niya, so napansin pala nila, nakakatawa naman kasi syempre observant din yung mga kasama mo kung paano ka kumilos. So na-observe niya siguro na yung sinabi naman niya sa akin na nakita niya na mabilis na ko daw na-insertan. Anyway, sabi ko naman sa kanya, malaki kasi naman yung ugat. Dito ko nilagyan sa may antecubital. So, ayun, nakaswerte naman ako. So, na-insertan ko, sabi niya, mabilis ko daw na-insertan, baka kaya ko daw yung isa. So, yun, edi na-insertan ko ulit yung isa nilang pinapa-insert na pasyente na difficult nga. Kasi dito naman sa Amerika, may mga VAT team naman, no? Kaya lang kasi yung pasyente na yun is nagba-blood transfusion. Tapos, sa kalagitnaan ng BT niya is biglang nag-out yung line. So, sabi niya sa akin, nag-order na daw siya ng VAT na stat, video assisted yun na insertion, yung mga nurses na ang trabaho lang nila is taga-insert na may gamit silang ultrasound guided siya. So nag-order na daw siya nun. Ganun naman dito hanggang 2 tries ka lang So after ng 2 tries, mo na yun, orderan mo na ng VAT. Kasi hindi ka pwedeng nag-try na siya ng once, nag-fail siya. Ang sabi niya, baka daw kasi matagalan, hindi niya alam kung gaano kabilis darating. Syempre nag-BBT, so oras, diba, yung kalaban mo. So yun, awa naman ng Diyos, na-insertan ko, kaya tuwang-tawa na naman sila. So anyway, so mga ganyan, guys, kung hindi kayo confident, lang kayo, expose nyo lang yung sarili nyo. So naalala ko nga sa Pilipinas, pag may mga intubated kaming mga pasyente, sinasabihan ko yung mga nurses na bago na nyo lang, expose nyo yung sarili nyo kasi hindi talaga kayo matututo kung hindi nyo siya susubukan. So gano'n naman yun kapag medyo sa umpisa talaga nakakatakot. Ganun din ako kahit matagal na akong nurse sa Pilipinas. Nung pagdating ko dito talagang
nakaka-intimidate, nakakatakot kasi feeling mo parang sa lahat ikaw lang yung hindi alam yung gagawin. Pero gano'n naman kasi talaga sa umpisa hindi mo alam eh. Pero mag-observe ka lang na mag-observe, expose mo yung sarili mo. Mga simple things lang kagaya kunwari pag may mga ganyang rapid yung pagkakabit lang ng mga electrodes, yung pagkakabit ng pads, tsaka pag-check ng blood sugar, pag-check ng vital signs, mga simpleng ganun lang. 'Di ba? Tapos observe kayo kung paano nila kasi yung rapid team, may team leader talaga yan na sasabihin niya kung anong gagawin. So kung hindi mo man alam, 'di ba? At least. Pero kung minsan kung natagalan yung rapid team tapos biglang arrested na yung pasyente, dapat alam mo na yung gagawin mo noon, 'di ba? So ayun lang. Dami ko ng na namang sinasabi. Mag-alas 6 na guys. So, yan, mamaya samahan niyo ako ha. Magpunta doon mamaya sa training center. So, 2 days, day 1 to. So, yan, see you later, bye. Ayun guys, so 7:35, so punta na tayo doon. 12 minutes ang biyahe. Let's go. Dito na tayo guys. Ayan, ito andyan sa likod yung building. So, ayan, ito. Yan, yung, na yan, kulay green na building. So, 7:49. Meron pa tayong 11 minutes bago mag-start. Pero pasok na tayo dun. Kasi, ayan, mahirap na maliit para makakuha din tayo ng magandang pwesto. So, di na ako ulit nakapag, basa-basa. So, bahala na mamaya kung ano man. Good luck sa akin. Nagdala lang ako ng baon pang lunch. Ewan ko kung dito ako kakain sa car or dun sa Wala akong kakilala dito guys na kasabay kong magti-training kasi kanya-kanya tong schedule kung kailan yung availability mo. So, dapat ngayon ay duty ko So, di ba Sunday, Monday, Tuesday kasi ang duty ko. Tapos yung asawa ko naman, alternating kasi kami. Nurse din siya dun sa hospital na pinagtatrabahoan ko or nurse siya. So, siya naman, ang duty niya is Wednesday, Thursday, Friday. So, para dito maging full-time ka guys, 12-hour shift. So, yan. Ako yung naka-agency, yung asawa ko yung direct hire. So, tara, let's go. Kita ko lang sa inyo, ganito yung itsura ng mga ginagamit naming dummy pag mga sa mga namin trainings. Ayan. So, yan na itong mga dummy na to, ayan, gumagana yan. So, na kokontrol nila yung mga rhythm, ganyan, through dun sa computer. Tas actual mo makikita sa patient. Ayan na guys, so break time namin. So may 1 hour break kami. And then at 12:39, babalik kami dun ng 1:30. So ito yung aming naging lesson for today is lang naman, basic arrhythmia. So parang lang ulit, review lang. Tapos, normal sinus rhythm, tsaka yun, yung mga basic arrhythmia like sinus brady, ganyan, sinus pause, tapos, ano pa ba yun? Mga atrial tachycardia, atrial flutter, PAC, yan, mga wandering atrial pacemaker. Tapos, may ganito naman sila, may handout silang binibigay. Tapos, ang kagandahan, meron silang practice pocket. Ito ay, activity na gagawin nyo every after lesson. So, dinadissect nila. Ayan. For example, ito yung activity. Tapos, magbibilang ka ng mga boxes. So, yun yung parang ginagawa natin ng estudyante tayo. So, sa practice, ginagawa pa ba natin? Hindi na, diba? Pero, ayan. So, kailangan talaga.
So, ewan ko sa unit namin, hindi naman kami nagpiprint ng ECG, no? Pag pinapa-ECG, usually nakalagay na sa computer, tapos may kasama ng reading. Pero, yun. Anyway, so, ayan, yun na yung tinuturo sa amin. So, nasa policy daw ng institution namin na kailangan yung ECG na printed is may reading. So, dapat talaga babasahin mo siya. So, ayan lang. So, bibilang ka ng mga boxes. Anyway, ayan. Medyo complicated din kasi may mga yung katabi ko siya tech. So meron din silang mga gantong courses. So parang yun. So kahit ako nurse naman ako pero 'di ba ang hirap pa rin talaga. So ayan alamin mo yung mga yung mga identify mo kung anong interpretation niya, kung regular, irregular ba siya, tapos susukatin mo yung PR interval, QRS interval, mga yan, depende sa boxes. So, yan mamaya mag-test kami. Pagbalik namin. So, dapat makapasa kami dun, otherwise, kailangan ulit namin bumalik para mag-retake. So, sa Wednesday, may check-up yung anak ko. So, kailangan maipasa natin, guys. Kain muna tayo, tapos review ulit tayo. So, actually, binibigyan niya naman kami ng mga hint kung ano yung mga lalabas doon. So, ayan, nilagyan ko na sinulat ko na dyan kung ano yung mga. So, ganun. Dito muna ako sa car ko, guys, kasi meron naman doon, kaya lang, wala naman akong kakilala doon kasi. So, tsaka kailangan natin mag-focus, mag-aral mamaya. So, ito yung baon ko. Prepare ni Daddy kanina. Hindi ko na napainit kasi walang microwave eh. Ay, doon meron pala. So, egg at saka turkey, spam. Tapos nagbaon ako ketchup and kape. So, yan. Kain tayo, guys. Ito, guys. Meron ako ditong patungan. So, ayan, ganyan siya. So, ganda siya sa likod. Nabili ko lang din to sa Goodwill. Tapos, actually, pang sofa ata to eh. Pero kasya dito sa may core ko. So, ganyan. Ganyan siya. Ayan. So, may table ako. So, iniwan ko na siya dito sa car ko para meron akong lamesa. So, ayan, kain tayo, guys. Okay, guys, tapos na ang day 1. Hi, guys, tingin niyo ba pumasa ako? Guys, umagsak ako. Out of 20 questions, 15 yung tama ko, may 5 akong mali. So, ayun, lamig na ngayon, guys. Dito mainit sa loob, pero sa labas malamig na. 5 o'clock na. Tinapos ko yung buong 8 to 5. Pero yung iba umuwi na sila, mabilis lang kasi yung afternoon session. Parang may saglit na topic, parang wala pang 30 minutes yun, tapos na. So, nag-exam kami. Siyempre, yung iba kasi medyo matagal sila mag-take. So, ayan. Kaya inantay pa matapos lahat bago i-discuss yung last. So, ayun nga, guys. Bumagsak ang ante niyo. So, ayan. So, sa 20 items, 15 yung tama ko and 5 yung mali ko. Tapos, ayun. So, tinanong ko yung katabi ko, bumagsak din daw siya. So, ayun. Lungkot-lungkutan ako dun sa Ledgi. So, napapaisip sa mga bagay-bagay. Tapos, diba, nagpuyat-puyat pa ako. Anyway, so, pero napapaisip ako, parang feeling ko ang hirap kasi nung exam, guys. Tapos, meron doon sa in-exam ko na hindi kasama sa mga diniscuss nung umaga. So, parang habang naglulungkot-lungkutan ako doon, tinanong ko yung katabi ko, sabi ko, pinakita ko sa kanya yung exam ko. Sabi ko, ganito rin ba yung sayo? Sabi niya, no. Sabi niya, iba daw yung, sabi ko,
Oo nga, sabi ko, bakit sa akin ka ako merong mga ganyan, may mga pacing, yung mga capture, sensing, mga ganyan. So kung familiar kayo doon guys, may ganun. Tapos mga junctional rhythm, which is hindi pa namin natatakel yon. Tapos nung sinabi naman sa amin yung exam, hindi daw kasama. So taka ako. So tanong ako doon sa instructor. Sabi niya, bakit may ganyan ka? Mali, iba yung exam mo. So, iba guys yung na-take ko. Kasi may na-send sa akin pala apparently na exam na dating-dati pa siguro na nag-orient ako na hindi yun yung, anyway, basta hindi yun yung tamang exam. So, nag-take ulit ako. So, yun. Medyo na-happy naman ako. Nagulat nga yung, yung instruction. Sabi niya, it's not bad. You got 75 kahit hindi pa namin na pero medyo familiar naman ako kahit papano kasi yun nga yung inano ko, sinisilip-silip ko nung kaninang madaling araw, di ba? So yun yung yung medyo kahit papano na pahapyawan. So kahit papano pwede na, hindi naman masama yung 75 para sa mga hindi naman natin napag-aralan, ano. So, ayun, nag-retake ulit ako. Tapos, yes, pasado na tayo. So, meron lang akong isang mali. So, out of 20. So, happy na ako. So, hindi na ako mag-retake. So, sana bukas ganun ulit. Makapasa ulit tayo para hindi na natin kailangan mag-retake sa Wednesday kasi may appointment si Marcus sa Pedia. So, yan, may pasok na kasi si Daddy. So, walang mag-aano. So, ang ginawa ko kanina after nung lecture, kasi pwede nang umuwi actually. Pero nagstay ako kasi naggawa ako ng mga module. So, ganun dito guys sa US. Kasi parang kagaya din sa Pilipinas, no? Bago mo ma-renew yung license mo, maraming mga parang CPD points. Dito naman, CE hours ang tawag nila, ang term nila doon. So, ayan. So, sa isa hospital namin, may mga, marami akong modules doon na pending, na yun kailangan ko pa rin gawin. At tas meron pa ulit. Basta since nasa nasa geriatric ward, so meron pang mga mga certification. Tapos sa oncology, may certification. Guys, mahal lang ang oncology. So, ewan ko kung maganda naman, alam nyo, dati kasi dapat mapupunta ako sa ortho eh. So, iniba ko yung pinili ko. Kasi actually wala akong idea kung ano yung telemetry, no? At saka yung ko alam ko, yung telemetry, wala akong masyado idea. Pero, good thing na tinik ko yung advice ng friend ko. Although mahirap siya, pero ang dami mong learnings. Kung baga, kasi yung mga ganyang certification, kung ikaw lang ang magbabayad niyan, is kagaya kanina, meron akong may inassign sa akin na oncology certification. So, ang presyo niya, nung tinignan ko, nasa $300+. So, 'di ba? So, dahil employee ko, may code silang binigay sa akin. So, nakuha ko siya ng libre, pati yung isa pa, yung sa Geria naman na certification na. Although, marami naman. Ang kagandahan doon, pag ginagawa mo siya, bayad yung oras mo. So, yun ang maganda, no? So, parang marami silang learning opportunities na binibigay, lalo na yung mga hospital. So, tignan niyo yan na opportunity kung gusto niyo mag-pursue ng career niyo. Kasi, eventually, kung sakaling mag-apply kayo sa iba, magandang yan, maganda sa resume, tsaka, 'di ba? Syempre, additional yan sa sa credentials mo, 'di ba? So, ayun. Yun, so, thankful naman ako at kahit papaano medyo nagbunga naman yung pagpupuyat natin kaninang umaga. Tapos, ayan, puro siya ECG interpretation, ECG reading. Tapos, magko-compute, may mga computation, ganun. So, anyway, huwag kayong masyado mag-alala sa mga ganyan kasi hindi naman sila yung parang hindi mo naiintindihan. Talagang inaano naman niya, ang tawag dyan, dinidiscuss naman nila at nagbibigay na sila ng hint kung ano yung lalabas. Gagawin mo na lang talaga, familiarize mo yung sarili mo sa mga rhythm, ganyan. So, ayun guys, ang ma-advise ko, kung medyo interested kayo, no, sa ganyan, or kung gusto nyo ma-master yan, manood lang tayo. Kasi kahit ako, hindi naman ako, diba, hindi ko din yun master. So, parang, kaya ko lang naman ulit nalala is, para 'di ba? Para hindi ako bumagsak. Anyway, so importante din kasi nagtatrabaho ko sa sa telemetry ward. So dapat talaga alam natin yung mga ganyan.
Anyways, so, ayun, so uwi na tayo. Kasi magtatapos pa ulit ako ng mga modules dahil nga marami akong naiwan. And bibili muna tayo ng cake ni Mudra Bells. O, kasama ko si Lola. Happy birthday! Ang araw dito, guys. Tapat ko. Ayan. Dinala ko talaga. Sabi ko, ba't ko daw dinala? So, ayun. So, thank you sa pagsama. So, bukas, update ko na lang ulit kayo kung ano na nangyari. So, bye for now. Ay, bibili pala tayo ng cake. Samahan niyo ako. Punta tayo sa Sam's. May masarap dun na cake eh. So, bili natin para may cake si Lola. Let's go! Guys, bili muna pala tayo ng kandila. Eh, dito ako sa may Dollar Tree. Tapos, yung katabi, ayun yung Goodwill. So, daan muna tayo saglit sa Goodwill. Bili tayong kandila kasi 73 na si Mudra Bells. So, ay, wait lang. Wala akong perang dala. Mura dyan guys sa Dollar Tree. Dyan yung mga actually hindi siya dollar eh. 1.25 na siya, nagtaas na sila ng presyo. Pero yung mga kumbaga mga quality na na hindi naman, yung tama lang. Pero I suggest guys, kung bibili kayo ng mga gamit sa bahay, yung mga nabibili kasi dyan, although mura, hindi ganun ka-okay yung quality. Ako, nalaglag na yung cellphone ko. Saglit lang ha. Ayan, kompleto rin sila dito. Mga gamit sa bahay, mga school supply. Ayan guys, mga mura lang. Tago $1 lang yan. Ay, 125. Maganda sana to guys. So, kaya lang, parang yung ganito madaling mabasag eh. Ayan, dalawa na siya. 125. Oop! Ano ba yan? Nakakatakot. Ayan, ito. Kailangan natin ito. 3. Tsaka 7. Maganda sana may wala ng gold eh. Pero okay na to. 73. Ayan, may mga laruan din dito guys. Cute. Mga 1.25. Ito naman guys, mga dito ako bumili ng basket pero kunin nyo na yung yung tagpa $5. Ito kasi mura to, parang $3 to pero siya hindi siya ganun katibay. Ayan. Ayan, mga gantong klase. Tagpa $5. Dito, may binili akong basket na ganito. Parang ganun siya. Pero yung type ng plastic niya medyo makapal. May ganito rin sila mga dishwashing. Mga tagwa 1, naman siya, 150. Ayan. Marami yan guys. Taga 150. Mga gamot din sila dito guys. Pero ito mga generic. Nasal relief 1.25, aspirin. Ayan. Pag medyo yung mga gamot sila, mga mura lang. Pero mga generic yan. So, ayan, mga makeup. Mga tagwa 125 lang ata yan. Ayan, 125 lang yung presyo niya. Ayan, mga eyeshadow. Ito yung kagaya sa atin, sa Pilipinas. Sa Divisoria, 30 pesos lang to guys eh. Ay, bili na kayo dyan pagka meron. Yung pang pang tikit ng lashes. Ito mga ganito, parang yung mga lang, generic na brand, hindi siya branded. Pero kasi mga mura lang yan. Ito mga pang pilik mata, 125. Guys, dito ganun sa US. Tignan mo tong nabili ko. Siya, dalawang item, 125. Tapos, subtotal niya is 2.50. Pero ang total na binayaran ko is 2.68 kasi merong tax na 0.3. So, dito guys, siya, hindi kasama sa presyo nung binili mo yung tax. So, ibihiwalay pa yun.
So, ayan, dito tayo sa Goodwill. Tingnan natin kung ano yung naka-sale ngayon. $50 off yung green, tapos red 25 off. Mga upuan, $34. Dumadaan ako dito kasi wala lang, silip-silip. Baka may matsyempohan na magustuhan. Ito sofa, $69. Medyo mahal din dito. Mas mura sa guys. Pag nakatsyempo kayo sa mga marketplace, mas mura. Ayan. Yan natin to. 6. Ay, ito okay to guys. Ay, maganda to. Kunin ko to. Drawer. Panglalagyan. Kunin natin to. 6 lang naman, oh. Ano ba ang orange? Ay, hindi naka-sale. Green pala. Kunin natin to. Pag may kukuhain kayong item, tanggalin nyo lang. Kahit hindi nyo siya bit-bitin. $7. O, diba? Kailangan natin ng storage. Guys, may nakita ako dito. Ang cute, oh. Minimalist na iPhone case. Cute. Itsura niya. Bago pa siya. Yan siya. Tapos maganda kasi meron siyang cover ng lens. Ayan. So, ito yung magiging itsura niya. Didikit mo siya eh. Cute, diba? Simple lang. Kunin natin. Guys, may kumuha nung drawer. Sayang. Usually kasi pagka gano'n naman, pagka walang tag, kagaya niya, kinuha na yung tag, no? Pagka walang tag, usually, ina-announce nila eh. Pero this time, wala akong narinig na nag-announce. So, sabi na lang nung attendant, sorry, wala, kuha na daw siguro. Somebody snatched it, sabi niya. So, ito na lang. Nagkulit-kulit ako ng buhok ko. Itong pangkulot, tsaka itong parang stand ng Oh well, hindi yun para sa atin. Ibig sabihin, better luck next time. Ito naman tayo sa Sam's. Ayan, Sam's Club. Para rin siyang Costco, guys. Actually, mga paninda nila, almost similar lang din sa Costco. Tapos meron din silang pizza. Parang yung sa atin, ano ba yun? Landers ba yun? At saka yung isang do not enter. Galit. Bili lang tayong cake. Ayan, mga chocolate. Ready na mga chocolate. $21. Guys, ito dati nag-aantay lang kami dati ng padala ni mama ng ganito. Tuwa na kami sa ganyan. Diba? Anyway, may ganyan din naman sa Pilipinas. Pero iba yung lasa kasi pagpadala eh. Masarap yung cake nila dito, guys. Yung tuxedo chocolate. Natikman ko yun nung may nagbigay kasi nun dati sa dun sa ayuda. Yung mga pinamimigay. Sarap. So, bili tayo ng gano'n. Guys, cute dollhouse. Guys, ceramic. Isang set na. Maganda to. Kaya lang medyo mahal, $199. Actually, guys, alam niyo nung bago pa lang, nag-add to cart na ako ng mga gusto ko sana. Kasi nung bago kami, gusto ko sana na na yung
quality na mga quality na mga gamit na sana para pang matagalan. Kaya lang, hindi talaga ako kinaya eh. Hindi kaya ng budget. So, kung ano na lang yung meron. Tapos, eto tingnan niyo guys. Oh. Ito yung mga presyo dito ngayon. Ito naman, pan. Tatlong, 3 packs. Ang presyo niya, $49. Tapos, ito, nakabili ako niyan guys, Corel. Na, parang $22. Dito kasi, 39. Ito, nasa ko din to nasa cart ko rin. To sana gusto ko. Pero wala nga budget. So, late na ako nakabili. Pero yun, pang na lang natin yun. Padala. Sale ko lang nabili sa sa Walmart. Diyan sa katapat lang to guys ng Walmart. Yung mga dito guys, mga establishment dito sa lugar namin sa Columbia, magkakatabi lang sila. Yung yung pinanggalingan ko kanina. Yung Goodwill, tapos yung Dollar Tree, basta marami dito. Ito, tingnan niyo to, Pyrex na baonan. $29. Dami na, 28 pieces. Ano kaya to? Glass kaya to? Ang cute tumbler. Hello Kitty tumbler. Kung magugustuhan to ni Elana. Kaya ang laki pa sa kanya nito. Masyadong mabigat. Magkano to? 19. So guys, sa presyo na yun, hindi pa kasama yung tax Ito. Cool, insulated tumbler. $20. Hello. Ito naman, 27 ang dalawang pack. Ito gusto ko rin to guys, knife set. Pero kasi, nung una hindi rin ako nakabili Bumili lang ako sa Dollar Tree ng mga, yung mumurahing knife. Yung sakto lang talaga na may magamit. Tapos mga sandok, basta mga tag-$1 lang. Mga kutsara, doon ko lang din binili. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin naman. Ito pakita ko sa inyo. Pag mga balak nyo pumunta. Ngayon October 20, 2025. Ito yung presyo. Mas mahal dito. Mo? Pero kasi guys, mas maganda yung quality niya. Sam's Club. Lifetime. Magandang quality pala to. Siya? $24.76. Tapos yung foldable naman, kung yung magsa-start pa lang kayo. Ito naman pwedeng marami naman siya pwedeng panggamit. So pansamantala pwede yan. Ayan, $44. Siya? 4 foot. Tapos ito mas mahaba naman to kung medyo malaki-laki kayo. 6-seater. 6 feet. Naman, $60. Ayan, 59 point Tapos ito, yung mga yan yung mga usual na kailangan natin pag mga nagsa-start. Ito, microwave, $100. Hindi mo kasi, actually, mura dito pag mga nagsisale. Kaya lang, syempre pagdating nyo, di naman agad-agad, 'di ba, na sale yung mga items na kailangan nyo. So, yan mga pang basic. Pero kami, wala. Puro lang kami talaga. Puro Goodwill. Tapos yung KitchenAid nila dito, guys. So, pangarap ko rin to Kaya lang walang pink. Ayan. $400. Nag-sale to nung nakaraan Pero syempre hindi natin yung priority. Ayan. Soon magbe-bake na rin ulit ako. Dati nagbe-bake ako sa Pilipinas. Nagtitinda ako ng banana cake. Nabimiss ng asawa ko yung banana cake ko. Sabi niya kahapon, pinakita niya sa akin yung yung mga old post namin sa Facebook. Wala dito ang mahal kasi ng saging guys. Sa Pilipinas, sa Pasig Palengke, tumpok na bibili. Yung papabulok na, yun kasi yung masarap na banana cake yung papabulok na. Ang presyo nun, 10 piso. Ganun lang yung tumpok nun. Ano pa ba? Ito mga sofa dito. Magaganda yung sofa nila guys. Ayan. Ay, out of stock. Pero ang presyo niya 1,000. Maganda to. So, pag may mga bata.
Ay, kaya lang pag nagasgasa naman, ano. Ayan. Ayan yung mga presyo dito, guys, ng mga ano. Ito, naka-sale. Ayan, sofa. Ay ko, ba yun? May static. $600. Ayan. Ewan ko kung nagde-deliver sila. Problema nyo rin kasi kung paano ipapasok sa mga apartment eh. Ito vacuum, importante to guys. Uy, nakasale din yung vacuum nila oh. Diesel. Eh, may ganito na kami eh. $80. Ito. Pang ano. Pang carpet. Ayan, ganito yung amin. Ganyan ba? Ay, hindi. Parang kamukha lang. Ayan, yung mga ranges na mga prices. $159. Ay, ito Dyson. Oh. Ito na yung mga ano natin eh. Goals natin. Pagka medyo nasa ano na tayo. Nasa trentahin na. Ito naman nakapagpapahappy sa atin. Ano to? Dyson na vacuum. Mahal. 300. Yes, ito maganda yung mga handheld lang guys. Oh. Hindi masyadong mabigat. Ayan, presyo niya. $160. Importante to guys. Ito ang ganda oh. Cordless. Power fin. 300. Maganda naman na to. Less ng $150 oh. Maganda ng investment yan. Pero syempre, wala kang pambili niya. Ito naman yung robot. 300 ang presyo. Guys, sobrang dami nilang mga damit dito. Mga pantalon. Ayun ang mga presyo ng mga pantalon. $14. Tsaka mga maong. Yan. Para siyang ano guys. Para siyang Divisoria. Sobrang dami. May mga shoes din. Naku, wala na guys. Oh, naubos na. Sayang. Ano kaya bibilin ko? Na cake. Ito ba? Ay, tiramisu. Hindi pwede ito sa bata. And meron pa guys. 17. 18. Parang $18. Ito masarap to guys. Kota isa. Pero mamaya na. Balikan na lang natin. Madami pa naman dyan. Mga karne nila guys. So, rib eye. $50. 50.49. 2.6 isang kilo. Ewan ko kung mura yan. Hindi kasi kami dito bumibili. Sa ano kami bumibili? Sa pangalan nito? Sa dun sa kabila. Sa sige, kaya ko yan. Diyan sa ewan ko. Paalala nyo na. Isipin ko muna. Ay, tas ito guys. O, tignan nyo. Fruit tray. $15. Ito may kasamang cheese. Guys, masarap to. Itong grapes na to. Green grapes. 3 pounds. 6.77. Eh, depende ata. Wala, hindi nagbablog ako. Meron pa bang grapes? Tilapia dito. 3 pounds. 14.64. Pero ito yung kukunin natin. Salmon. 23. 24. 1 kilo. Almost 1 kilo. Ay, ano. More than 1 kilo. Kunin natin to. Ito kasi yung pinaka, matagal. 25. Yung the rest, 22 eh. October 22. Best before. So, yan. Kunin natin to. Guys, focus lang tayo sa goal natin. Ito lang naman yung kailangan ko. So, ayan. Dire-diretso lang. Huwag nang lumingon. Ano pang madampot natin. Hindi na ako nagdala ng cart kasi baka kung ano pang madampot eh. Tapos diretso lang tayo. Ayan, tingnan niyo. Mga clearance. Mga pang Halloween costumes.
Ito, ang cute, oh. Hello Kitty. Yan, gusto yun ni Alona. Pero, meron na siyang ganyan. Hindi natin siya bibilan yan. Ito pala mga towel, guys. Ayan. Maganda yung mga towel nila dito, makakapal. Ayan. Guys, ito yung mga TV, oh. Samsung 4K QLED 497. May mga mas mura pa dyan. QLED kasi yan kasi kaya mahal eh. Pero may mga iba na kung ano lang naman, kung medyo tipid mode pa kayo, may mga tagwa 100 plus lang, mga 150, 200 sa pero syempre hindi ganun kaganda yung quality, pero yan. Pero tama lang pang nood. Kung gusto mo na medyo bongga-bongga, eh bahala ka. Ayan. Oh, Samsung 65 inches premium 4 LED. Ay, QLED pala. Hindi ko naman alam yan. Yung asawa ko lang din mahilig sa mga ganyan-ganyan. Basta saktong napapanooran lang, okay na ako doon. May mga ano pala dito, oh, mga jewelry. Ayan, mga pang Christmas decor. Laki niyan, guys. Ito gumagalaw, oh. Cute! Ayan. Ay. Check out tayo, guys. Lola, happy birthday! We love you! Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lola! Watching! So hanggang dito na lang muna ang ating video. Happy birthday kay Lola namin! What will you say, Marcus? Happy birthday. Happy birthday. Hindi pa siya tapos. Where's my phone? Okay, kain na tayo. Birthday cake. Yes, let's eat some cake. Kain tayo, guys. Bye-bye. Thank you for watching. See you in our next vlog.